So ito yung loob ng Mazda 3. This is the hybrid kasi meron siyang 360 view. Meron siyang sunroof. Tapos in terms of interior, sobrang ganda ng interior niya. So it's also tilt and telescopic yung manibela. And as you can see, nakaharap siya facing the driver. Towards the driver lahat. Even yung aircon. Meron siyang aircon vent sa likod. So hindi naman kayo may initan. And ito yung rotary knob. Then the small screen for the Apple CarPlay and Android Auto. Tapos meron siyang auto brake hold. Then ito marami siyang glossy finish dito sa gitna. All black yung interior niya, same with the Honda Civic Hybrid. Ito lang, hindi siya digital gauge cluster. So yung gitna niya lang yung naka-digital pero analog yung dalawang gilid. Yung speedometer and tachometer. And also push start engine. What else? Yan, ganda. Bose sound system, the same with the Civic. So wala kayong magiging issue in terms of the sound system. Napakaganda ng sound system ng Bose for Honda and Mazda. And yun lang, pwede nyo ito isara. Tapos merong lagyan ng glasses. What else? All leather seats. Ang ganda nung leather niya. Ito, sabi ko sa inyo, ang ganda nung steering wheel and leather cover. And automatic yung doors. Yung windows. Ang ganda din ng hazard nito. Kung makikita nyo yung animation niya, para siyang slowly nagfi-fade. Ganun siya. Hindi siya yung blinker talaga na nagbe-blink pag naka-hazard. So ito yung rotary for the control ng head unit. Tapos volume control. Tapos automatic siya. Wala kayong manual option for Mazda. And 5-seater. Ayun nga, medyo mas masikip lang siya sa Honda Civic Hybrid. Pero kung dalawa lang nga kayo, yun yung mini-mention ko, this is a good car. It's a great car to keep. Fuel consumption, I don't have the numbers, pero I would expect na mas magastos to sa gas compared sa Civic kasi nga mild hybrid siya. And ito yung aircon vents, yun lang. Tapos 360 camera, I cannot open yung 360 camera kasi naka-off yung engine. And hindi din kasi tayo napayagan mag-test drive today since kailangan ng formal partnership with Mazda Philippines to conduct a test drive video, just like what we did with the other brands. So I'll try to reach them out and hopefully very soon magkaroon tayo ng opportunity to collab at least 2 cars from the Mazda Philippines. So try natin in the near future kung kaya natin makipag-partner with Mazda Philippines. Thank you, kuya. Salamat. Ganda ng red, oh. At ngayon, alis na tayo dahil hindi tayo nakapag-test drive. But looking forward, Mazda, baka naman mapayagan nyo na ako mag-test drive with video.
Subaru. Ganda. Dodge. Kala ko hindi ako naka-record. Pala. Grabe naman tunog. Mas malapit. Sana all, boss. Ang ganda ng kotse mo. DA ba to? Sasakyan?
paki si sir sa ibang sasakyan
Excuse me. Ang ganda ng Honda City. Kuya, pwede dito? Mag-take out lang? Thank you. Ayan, pinayagan naman tayo ni sir na parking attendant na mag-park dito. Sandali. Diyan, makikipark lang tayo sandali. Pero dapat naka-hazard lang. So, I guess yung remote start engine, nabanggit ko siya sa inyo. The car will be open or yung engine niya will be turned on for 10 minutes. Kaya, safe siya i-hazard. So, wag kayo mag-hazard ng nakapatay engine nyo. Kasi madaling masusunog yung baterya nyo in time. So, yan. So, for remote start, click nyo lang double lock. Then, yan. Naka-turn on na yung sasakyan. Bili lang tayo ng kape. Thank you, thank you. Kita nyo ba guys, naka-on pa din yung gauge cluster natin. Meaning, naka-on pa yung remote start. Ayan. Mamaya, try natin yung remote start engine. Papakita ko sa inyo kung ano itsura. Kung anong itsura niya sa loob.
iwanan natin yung camerang tutok sa gauge cluster. Park sa isa. Ang dami nga palang nagtatanong regarding ng camera setup natin. So ngayon, to answer, it's the Osmo Nano mounted sa cup. Ito, lahat yan galing lang yan sa TikTok shop. So, I can link everything down below, even the cup, yung mismong mount, pero yung camera hindi. So, you can buy it sa mga DJI stores, pero meron din siya online. Aside from the Osmo Nano, ginagamit din pala natin yung DJI Mic 3. Ito, yan. So, ang mga kailangan nyo lang, yung cup, number 2 yung mount ng DJI, tapos yung 3 yung camera mismo, tapos yung, yung mic 3. I've tried different things before. Ang gamit ko pa, naka neck mount, naka headband, para siyang ganun, kaso masakit siya sa ulo. Trinay ko pa yung neck mount, tas minount ko sa ulo ko. Imagine nyo yun, paano ko lalabas ng ganun, di ba? So, isa yun sa mga i-consider nyo kung kaya nyo ba siyang gawin sa labas. Halimbawa, gusto nyo mag-video sa labas, tapos may ibang tao makakakita. Kaya nyo ba na nakalagay yung neck mount sa ulo nyo? So, ayun, yun yung mga naisip kong changes before. Kasi masakit din siya sa ulo pag matagal. Kasi syempre may weight din yung camera. And it's unusual na may camera tayo sa ulo. So, yun lang. If you're interested in POV contents, please follow for more. And gagawa pa tayo ng maraming contents like POV drive, POV car reviews, or any car-related concerns na kaya nating i-POV. And gusto ko lang pasalamatan yung mga viewers natin and subscribers. So, I really appreciate the support. And yung mga tao sa comment section natin, I really appreciate it. Kung kaya ko siya sagutin sa comments, sasagutin natin. Or kung kaya natin gawa ng videos, gagawa natin. So, again, yun lang. If you guys are interested in similar contents like this, please follow for more and subscribe for more. Bye!